sabi po ninyo, sir, kung tututukan, mariresolve ba? Pero hindi ba dapat nasa prevention? Oh, totoo yun, totoo yun. Yun ang hinahanap namin. At isa pang napag-usapan nung conference kami, yung quick Response. Yung siyempre pag nahuli, mabilis yung solusyon. Kaya nga na-request na pag-usapan doon ang justice, pag-request sa Supreme Court na mag-create isang special court or whatever na immediately pagka ganyang kidnapping immediately ma-resolve yung mabilis para makita ng mga na hindi po pwede yung mabibilaggo ka saka eventually makakawala ka rin. Gusto nila mabilis talaga yung ng justice. Short of meron mga nagsasabi talaga death penalty ka agad short of that, basta gusto nila quick resolution and quick administration of justice. Opo. Sir, kasi po naman, meron tayo mga Filipino-Chinese na definitely po, ano man ang mangyari, sila po nasa Pilipinas pa rin magninegosyo, no ho? Definitely. Yes, totoo yan. Opo. Ano effect nito ngayon doon sa mga partners ninyo? O kaya doon sa mga perhaps nakakausap po ninyo na naglagak po ng negosyo dito pero mga hindi naman sila Filipino-Chinese kundi po mga pure Chinese or even iba po ang kanilang nasyonalidad? Alam mo, babalikan ko lang yung nakaraan yung sinabi ko nung talaga may spate of kidnapping nung panahon ni NPR. Dahil nung maraming mga general na wala ng hanap buhay, maraming military, sila yung nagtala ng mga ng mga grupo. Tapos noon, doon ko nakita ganong karaming Chinese businessmen natin napunta sa Canada. Natutuhan nila. Ang daming kita sa Canada. Some of the victim families, some of those who are afraid. Ngayon, ayoko maulit yun. Na nag-aalisa na naman yung mga dahil kung hindi asikasuhin talaga yan, gano'n na naman ang mangyayari. Merong ilan na kung na alam na gagawa na areglo na makapag-migrate o tatakot na rito. Huwag sana mangyayari yung nangyayari noon na ang dami-daming napuntang nag-alisan dito either sa Canada o sa Australia nagpuntahan.